Ay, buwisit naman talaga manok to. Walang kwenta kahit na kailan. Nagmamakto na matandang si Ernesto nang umuwi siya ng kanilang bahay. Inis niyang inihagis sa gilid ng lutuan ang wala ng buhay na manok. Naroon naman ang kanyang asawa na si Aling Luming. Lutuin nyo na yung manok na yan. Yan na lang ang silbi niyan. Tumayo ang ginang sa kanyang harapan. Nagpamewang pa ito at nakataas ang isang kilay. Yan ang napapala mo, kakasugal. Sabong ka ng sabong, palagi ka naman talo. Buti nga sa'yo, sugarol ka kasi. Ay nako, manahimik ka nga dyan, Luming. Wala ka namang ambag sa akin eh. Ang mabuti pa, lutuin mo na yung manok at nagugutom na ako. Aba, ang kapal ng mukha mo ah. Utusan pa ako ng siraulong ito. Ikaw kaya magluto sa manok na yan, ang tagal-tagal pakuluan niyang mga pangsabong na yan, katitigas na mga laman. Basta, lutuin mo o makakatikim ka sa akin. Talo ko ngayon, Luming ha. Huwag ka nang sumabay at baka malintikan ka pa. Bilisan mo na! Dumating ang kanilang anak na si Noel. Agad naman itong pumagitna dahil baka magpang-abot na naman ang dalawa. Nay! Tay! Tama na! Ako na lang magluluto ng manok na yan. Tay, kalma lang. Ma, wag mo na kasing asarin. Talo na nga eh. Ito kasing nanay mo eh. Wala na ngang matulong sa akin eh. Mangiinis pa. Ilang beses ka na kasi kitang pinagsasabihan na wala ka mapapala dyan sa sabong na yan. Huwag mong iasa ang buhay natin sa sugal. Kaya nga sugal eh, walang kasiguraduhan. Nay, tay, tama na. Alam niyo tay, tama naman si nanay eh. Sa halip na nagsasabong ka, ipagpatuloy mo na lang yung talyar mo sa bayan. Matagal nang nakatenga yun eh. Oh, ayan yan. Kinakampihan mo na naman itong nanay mong tuyot. Kaya nga ako nagsasabong eh, para mabawi ko yung talyar na yan. Nagsalubong ang kilay ni Noel at Aling Luming. Nalito sila sa sinabi ni Mang Ernesto. Mabawi? Bakit? Sinangla mo ang talyar ano? Tay, anong ginawa mo? Eh ano naman kung sinanla ko? Eh akin naman yun ah. Ay nako, dyan na nga kayo. Bilisan nyo maglurot, gusto ko na kumain. Napailing at napaupo na lamang si Aling Luming sa upuan, habang napapakamot na lang si Noel sa kanyang ulo. Lulong na talaga kasi ang tatay niyang si Ernesto sa sabong. Kahit na madalas itong natatalo, hindi pa rin talaga nagtatanda. Sa isip-isip ni Noel, ganun siguro talaga kapag tumatanda na. Ay nako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa tatay mo. Nagsasayang lang ang perang loko-lokong yan. Eh ikaw naman ay, buti naman may pera ka palagi. Kung wala baka nga tayo. Ako pa ba? Mas magaling akong dumiskarte kaysa dyan sa tatay mo. Pasensya na nay ah. Pangako, kapag nakahanap na ulit ako ng trabaho, tutulungan ko kayo. Bakit ba naman kasi tinanggal ako dun sa minahan eh? Wala naman akong ginagawang masama. Alam mo naman ang mga incheck na amo. Mga kuripot yan. Malamang nagbabawas ng tao. Para hindi malaki ang gagastusin nila para sa pasahod. Nay, gusto ko lang sana munang magpaalam. Pupunta ako kina Doming. Tumayo ang ginang at sinimulan ng hugasan ng namatay na pansabong ni Mang Ernesto. Ano naman ang gagawin mo doon? Baka mag-inom ka na naman ha? Nung nakarang inom mo nangamoy ka. Nay, hindi ako magiinom. Sasama lang ako kay Doming manghuli ng dagang bukid, tsaka bayawak. Alam mo naman, binibili yun sa bayan. Sideline lang ba, Nay? Sideline? Ayos din yang si Doming talagang madiskarte. Mabuting kaibigan pa. Kung ganyan pala ang lakad mo walang problema. Ang mahalaga, makakapera ka para sa sarili mo. Para sa atin, Nay. Para sa atin. Anong oras ba ang alis mo? Para makapagapunan ka muna. Mamayang 10:00 pa naman, Nay. Ang sabi kasi ni Doming ganong oras daw natutulog yung mga dagang bukid tsaka bayawak. Di sige. Kung kailangan mo ng pera bibigyan kita. Hindi na, Nay. Paglalakad lang naman kami. Pinagtulungan ng mag-ina ang maluto ang manok na inuwi ni Ernesto. Katulad ng inaasahan, matagal nilang pinakuluan ang manok na yon. Dakong 9:00 na nang matapos na ang lahat.
Nasa harapan na sila ng hapagkainan at kakain na rin. Tay, ano ba yung tinitingnan mo dyan sa dyaryo? Gabi na, hindi ba lalabo mata mo dyan? Nakatingin pa rin ang manong sa dyaryo nang sumagot ito. Binabasa ko itong horoscope ko. Sabi kasi nung nakaraan suswertehin daw ako. Ngayon, ang sabi naman dito, mas suswertehin daw ako. Kaya bukas, ihahanda ko yung isa sa mga manok ko. Hilalabang ko. Baka manalo na eh. Nagkatinginan na lamang si Noel at ang kanyang inang si Luming. Hindi na nila yun kinontra pa. Ayaw nilang magkaroon pa ng sagutan sa harap ng hapagkainan. Makalipas ang 1 oras, umalis na rin si Noel ng kanilang bahay. May dala siyang 4 na malalaking sako. Bilog kasi ang buwan noong gabing yon. Paniniwala ng kaibigan niya si Doming, mas marami ang bayawak kapag bilog ang buwan. Ay, sana naman marami kaming mahuli. Pasipul-sipul pa ang lalaki habang naglalakad patungo sa barangay nila Doming. Pagkarating niya roon, naabutan niya si Doming sa bakuran. Inaayos nito ang lambat na nagkabuhol-buhol. Uy, nandiyan ka na pala. Aga mo Wala pang 10:00 10 minuto na lang naman 10:00 na. Nagdala na ako ng 4 na sako Ayos yan. Magdadala rin si Milek ng 5 Umupo si Noel sa gilid ni Doming. Ha? Bakit kasama si Milek? Bakit? Hindi pa rin ba kayo nakakaayos? Para kang timang. Alam mo namang hindi pa nagtatanong ka pa. Pre, kailangan din ni Milek ng pera. May sakit ang nanay niya at saka tatay naman niya umalis ng bahay nila. 3 araw nang hindi bumabalik. Isang tabi niyo muna yung alitan niyo. Magandang bentahan ng bayawak at saka dagang bukid. Yun ang isipin niyo. Oh, ayos na ito. Hintayin na lang natin si Milek. Ano pa nga bang magagawa ko? Pinapunta mo na. Si Milek ay kaibigan din ng dalawa. Kaso nga lang, kamakailan nagkaalitan itong si Noel nang dahil lang sa babae. May nililigawan kasi si Milek na babae, tapos ang babae namang yon ay nagkakagusto pala kay Noel. Wala namang pagtingin si Noel pero hindi pa rin maiwasan ni Milek na mainis. Gwapo naman kasi talaga si Noel, si Milek din naman, pero hindi siya pansinin ng mga babae. Oh, nandito na ako! Seryoso ang mukha ng binata na halatang walang panahon para makipagbiruan. Ano, nadala mo na ba lahat ng pinadadala ko? Oo, dinala ko na. Dadalhin ko na rin sana si Ana kasi baka gusto makita ni Noel Uy, Milek! Ha? Tama na yan Magsisimula na naman kayo. Tara na, maglakad na tayo. Bago lumabas ng bakuran ay nagpaalam pa muna si Doming sa kanyang mga magulang na nasa loob. Nay! Tay! Alis na po kami! Ginamit ko po yung brief ni tatay yung butas. Natawa naman si Noel at Milek sa kanilang narinig. Mahamog na nang pumasok sila sa kagubatan. Nilabas na rin nila ang tig-iisang flashlight na kanilang daladala. Sa bungad pa lang ng kagubatan ay may naramdaman na agad si Doming. Matalas kasi ang pakiramdam nito pagdating sa mga kaluskos ng dagang bukid at bayawak. Manda na kayo May nararamdaman na ako. Dito, sa gawing ito. Bahagya silang yumuko. Sumunod lamang si Noel at Milek sa likuran ni Doming. Maigi nilang tiningnan ng ilalim ng mga halamanan. Huminto bigla si Doming. Hinanda na nito ang lambat. Ito na. Tutukan nyo ng ilaw. Nakita nila ang 4 na dagang bukid na masarap na natutulog sa ilalim ng dahon ng gabi. Mabilis na sinakluban ni Doming ng lambat ang mga yon. Agad din namang nahuli at nailagay yun sa sako. Simple lang, di ba? Ganun lang manghuli. Oh, alam nyo na. Galing mo pre Ikaw na lang kaya humuli lahat. Ano namang silbi nyo rito? Ano pa, di moral support pre? Mga lintik. Palihim na humanga si Noel sa kahusayan ng kanilang kaibigan na si Doming. Sa kaloob-looban ni Noel, kung sasama siya lagi kay Doming, ay magkakaroon na siya ng silbi sa kanilang pamilya. Nasa bukana pa lang tayo Malawak ang gubat. Marami pa tayong mahuli. Pero mas mapapabilis kung pati kayo susubukan manghuli.
Kayo na lang sa Dalagang Bukid. Ako na lang sa Bayawak. Delikado kasi. Yung mga Bayawak kasi, nangangagat sila ng tanga. Buti na lang hindi ako makakagat. Baka si ano lang. Hoy Domeng, nagsisimula ka na naman ha. Oh, wala akong sinasabing pangalan ha. Bakit ka natamaan? Tanga ka ba? Aamba na sana si Noel pero inawat na siya ni Domeng. Hoy, para naman kayong mga bata eh. Kapag ako nairita, bahala kayo dito sa gubat. Kainin sana kayo ng aswang. Nanahimik si Noel, ganun din si Milik. Aswang lang pala ang magpapatikong ng bibig ng dalawa. O ano, takot kayo sa aswang? Baka akala nyo nananakot lang ako. Bakit? Totoo ba talagang may aswang? Baka kwentong barbero ka lang ha. Uy, 8 taon pa lang ako. Sumasama na ako kay tatay sa gubat. Ilang beses na kami nakakita ng aswang, no? Hindi lang inaano nila tatay kasi mabangis yun. Sus, bakit ngayon mo lang yan sinasabi ang tagal-tagal na natin magkakaibigan? Malamang hindi naman kayo naniniwala. Palagay mo naniniwala kami ngayon? Bahala na kayo. O sige na, tara na. Magpatuloy na tayo. Sakali mang may makita tayong aswang bahala kayo sa buhay nyo ha. Naglakad na ulit ang tatlo. Marami silang nahuli sa mga sumunod na sandali. Halos makalahati na ang isang sako ng dagang bukid. Hirap lang ang dalhin ni Noel dahil ang lilikot ng mga yon sa loob. Nang may marating silang puno ng balete, napatigil ang tatlo. Isang lalaki ang nakita nila roon. Agad nilang pinatay ang flashlight nang lumingon sa kanila ang lalaki. Sumilip sila habang nagtatago sa mga kawayanan. Pagtingin nila sa lalaki, bigla na lang yung nagkaroon ng malapad na pakpak. Gagi, yan na nga yung sinasabi ko. Naglabas na si Doming ng kutsilyo na kulay ginto. Oh, anong gagawin mo? Papatayin ko, aswang yan Sira ulo. Hindi na napigil ni Noel at Milik ang katapangan ni Doming. Pumunta naman ang lalaki sa likuran ng balete. Nagtaka si Doming kung anong ginagawa ng lalaki roon, kaya sinundan niya. Maya-maya lang, nawala na ang lalaking aswang sa likod ng balete. Ali kayo! Nag-aalangan pang lumapit ang dalawa. Pagdating nila, nakita nila sa likuran ng puno ay ang isang manok na kulay itim. Yun lang ang naroon at walang kasamang aswang. Wala na yung aswang, pero itong manok lang ang naiwan. Hindi kaya kakainin niyo sana yung manok? Halika, kunin natin yung manok. Wag, baka sundan tayo ng aswang. Tama si Milik, pagkain sana yan ng aswang. O ano, naniniwala na ba kayo na may aswang talaga rito sa gubat? Di dapat umalis na tayo. Hindi kayo dapat matakot, no? Kapag nagpakita kayo ng takot, mas tatapang ang aswang. Kaya bang tapang-tapang mo? Oo, yung kasi ang turo ng tatay ko. O tara na, umalis na tayo. Ayos na siguro tong mga nahuli natin. Bago nila nilisan ang kagubatan, tiningnan pa nila ng maigi ang manok. Hindi nila malaman kung anong uri yon. Basta, kulay itim lang ang lahat ng katawan, maging ang paangarin ay itim. Masaya kinabukasan na magkakaibigan dahil sa kinita nila. Naubos kasi ang lahat ng dagang bukid at ang 4 na bayawak na kanilang nahuli. Kahit na si Doming lang naman ang halos sumuli, patas pa rin itong hinatian ng dalawa. Pasado 10:00 na ng tanghali na makabalik na ang tatlo sa bahay nila Doming. Ngiting wagi ang tatlo dahil pare-pareho silang kumita. O paano? Focus na yan ha. Kanya-kanya muna tayo kasi marami pa akong gagawin dito ngayon sa bahay. Mamayang gabi na lang ulit kapag may oras kayo. Kayong dalawa, pag kayo mag-aaway ha. Maraming salamat pre. Malaking tulong to sa bahay. Salamat, may pambili na ako ng gamot ni nanay. O paano? Mauna na kami ha. Sige, mamaya ulit. Naglakad na ang dalawa palabas ng bakuran. Tahimik lang sila noong una dahil hindi pa rin talaga sila nakakaayos. Pero habang naglalakad, naisipan na ni Noel na basagin ang katahimikan. Ayaw din naman kasi niyang maging kaalitan si Milik. Tulad ni Doming, matagal na rin niyang kaibigan ng binata. Anong sakit ni tita? Nagtatakang lumingon si Milik kay Noel. Bakit mo tinatanong, doktor ka ba?
Kaya ako nga inaalam kasi hindi ako doktor eh. Hindi ko alam. Bigla na lang nagkasakit si nanay eh. Pagkatapos niyang manggaling sa ilog para maglaba, tinrang kaso. Tapos si tatay, hindi na umuwi. Dumukot si Noel ng 200 sa tagiliran niya at iniabot sa lalaki. Oh, ano yan? Bulag ka ba? Malamang pera. Ibig ko sabihin, ano yan? Para saan yan? Bumuntong hininga si Noel. Ipangdagdag mo sa pambili mo ng gamot o kaya pambili na lang ng pagkain kung sobra na. Sandali pang tinitigan ni Milek si Noel. Hindi nito alam kung ano ang mararamdaman. Akala ko ba galit ka sa akin? Bakit mo ko binibigyan ng pera? Para may maisumbat ka sa akin ano? Nakaramdam ng kaunting pang-iinsulto si Noel pero pinili nitong maging kalmado. Ay, pambihira ka naman oh. Ganyan ba kasama tingin mo sa akin? Nang dahil lang sa babae? Alam mo, kahit inis ako sa'yo, hindi damay doon ang mga magulang mo. Lalo na si tita. Hindi naman ito para sa'yo eh. Sa nanay mo to. At saka, ayusin mo nga utak mo. Kaibigan kita. Ganun pa rin ang turing ko sa'yo, kahit hindi tayo okay. Inis lang ako sa'yo pero hindi kita kinakalimutan no. Ikaw lang naman tong siraulo eh. Napalunok ng laway si Milek. Pinipigilan na lang nitong umiyak. Sige na, tanggapin mo na. Sobra naman tong sa akin eh kasi may pera naman kami. Mas kailangan mo ito. Kalimutan mo muna yung alitan natin oh. Saka na lang tayo magsuntukan kapag ayos na yung problema mo. Hindi ko inakala na mabait ka pa rin kahit ilang beses kitang inaway. Pasensya ka na ah. Ay, parang tanga. Babae lang yun pre. Tingin mo hahayaan kong masira yung tropahan natin nang dahil lang sa isang babae? Ano? Di ba? O sige na, bati na tayo. Pasensya na talaga pre ah. Kung pinaginalaan kitang nanliligaw din. Pre, hindi ako nagkagusto sa babaeng yung kahit konti. Ayawan mo na yun. Malandi yung pre. Kahit sino-sino na lang yung lalaking nilalapitan. Kaya nga eh. Basta, tutuon ko na lang muna sarili ko sa pamilya. Tsaka sa inyo ni Doming. Pasensya na talaga pre ah. Ayos lang yun, ano ka ba? Ang malaga, ayos na tayo. Akin na yung 200. Oh, akala ko ba akin na lang? Kunwari lang yun no, para magbati tayo. Ha? Ano ka sira ulo? Binigay mo na yun eh. Tumawa si Noel at tumakbay kay Milek. Biro lang, ano ka ba? Magkalapit lang ang bahay ng dalawa, kaya naman magkasama na silang naglakad papasok ng kanilang barangay. Napadaan ang dalawa sa sabungan. Malamang sa malamang, nakita na naman ni Noel ang kanyang ama doon. Napailing na lamang si Noel habang nakatanaw. Ay nako, pambira talaga tong tatay ko. Wala na nga siyang pera, nagsasabong pa. Ang hihina naman ng mga manok na pinanlalaban. Pre, tingnan mo, di ba ganun yung manok na nakita natin sa gubat? Napatingin si Noel sa kaliwang banda ng daan. Sa nabubulok na mga kahoy na nakatambak. Nakita nila ang isang manok na nakatayo roon. Kulay itim ang kulay, maging ang balat at palong ay itim din. Oh, paano kung yan din yung manok na pagkain sana ng aswang? Halika, kunin na natin. Wag, diba sabi ni Doming, baka hanapin niya ng aswang. Baka mamaya sa atin pa sumunod yung aswang eh. Aswang ba talaga yun? Oo nga, diba? Nakita mo naman eh. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Nalibang lang ang dalawa sa pag-uusap. Paglingon nila ay nawala na ang itim na manok. Sinubukan nilang hanapin pero wala na talaga yon. Oh, nasaan na yun? Baka tumakbo na. Ang bilis naman. Baka mamaya pumunta ron sa sabungan. Di patay siya dun. O sige na pre, mauna ka na sa inyo. Bilan mo kagad ng gamot si tita ha. Sasamahan ko muna si tatay sa sabungan. Alam mo na, baka may makaaway na naman. O sige pre, maraming salamat talaga ha. Nakangiting pinagmasdan na lamang ni Noel si Milek habang naglalakad na yung palayo. Nang lumiko na ang binata sa kaliwang kalye, sumagi na naman sa kanyang isipan ang tungkol sa aswang.
Hindi naman siya sobrang natatakot. Sa katunayan, namamangha pa siya. Kahit kailan kasi, hindi niya naisip na may nilalang pala na ganon. Lumapit siya sa sabungan. Pagkakita niya sa kanyang tatay, hawak nito ang patay nitong manok. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya na kagad ang nangyari. Tay, tara, kain muna tayo sa bahay. Mamaya na. May tira pa akong pera tataya ko na lang muna ito sa puti. Tay, huling pera niyo na yan Ano ba, ang kulit mo? Malay mo, tumama. Nanahimik na lamang si Noel. Hinayaan niya na lamang ang tatay niya sa gusto nitong gawin. Na magsimula na ulit ang sabong, ay swerteng nanalo ang kanyang tatay. Malaki-laki ang taya na matanda kaya naman malaki rin ang tinamaan nito. Oh, tama na muna. Nabawi ko na yung kalahati ng talo ko. Tara na anak, muwi na tayo. Buti naman tay, kaya mo pang kontrolin yung sarili mo ha. Paano hindi magkukontrol? Pera to ng nanay mo, hindi niya alam. Ha? Ano? Pangiting-iting naglakad ang mag-ama pauwi sa kanila. Habang tinatahak nila ang daan, biglang sumulpot ang manok na kulay itim. Nakuha kagad ng manok ang atensyon ng manong na si Ernesto. Napatigil sila sa paglalakad. Alam na kagad ni Noel na nagustuhan yun ng kanyang ama. Tay, sandali. Oh, bakit? Huwag mong kunin yan. Ha? Bakit wag? Mukha namang walang may-ari niyan. Walang tali sa paa, oh. Ano kasi tay Ano? Nakita namin niyang kagabi sa gubat. Pero bago yun, may nakita kaming aswang. Lalaki na may pakpak na malapad. Hinala namin, pagkain sana yan ng aswang eh. Kung kukunin natin yan, baka mamaya tayo ang balikan ng aswang na yun. Salubong ang kilay na matandang si Ernesto sa kanyang narinig. Para sa matanda ay isang malaking kabaliwan ang sinasabi ng anak. Sa tagal na kasi ni Ernesto sa kanilang lugar, puro kwento lang ang kanyang naririnig. Wala namang nakapagpatunay na totoo nga ang aswang. Sinuri ni Mang Ernesto ang mata ng kanyang anak. Namumula mata mo Nagdodroga ka ba? Tay, kulang lang ako sa tulog. Para ka nakadroga oh. Kung ano-ano sinasabi mo. Hindi ka naman dating ganyan Tay, totoo sinasabi kong may aswang. At ang manok na... Ha? Napatigil si Noel sa pagsasalita nang makitang nawala na ang manok sa kanilang harapan. Napakamot na lamang si Mang Ernesto dahil doon. Nakakainis ka naman Tingnan mo, nawala na yung manok. Alam mo ba na iba ang pakiramdam ka doon? Parang malakas na manok yun Nawala pa tuloy, daldal mo kasi. Maging si Noel ay nagtaka na lamang. Bigla namang kasing nawala na parang bula ang itim na manok. Nauna nang naglakad si Mang Ernesto pauwi, habang si Noel naman ay palingon-lingon pa rin sa paligid. Nagbabaka sakali na makita ang misteryosong itim na manok. Wala na sa mood si Mang Ernesto nang kumain na sila ng tanghalian. Tahimik lang ang matanda habang sila ay nasa hapagkainan. Natalo na naman siguro ang taong to sa sabong Hindi nay, nabawi naman niya yung kalahati sa talo niya. Ay nako, ayaw kong pag-usapan ng sabong. Kaya manahimik kayo kung yan lang ang sasabihin niya. Nagkatinginan si Noel at Aling Lumeng. Isang malaking himala kasi na nanggaling yun mismo sa bibig ni Mang Ernesto. Aba, nilalagnat ka yata. Napangisi si Noel. Alam niya kasi na mabubuking ang kanyang ama kapag hindi na iba ang usapan. Noel, kumuha ka nga ng maligamgam na tubig at punasan mo itong tatay mo. Baka may sakit ata Lumeng, pinagkakatuan mo ba ako? Oo, tama na po kayo. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Ay siya nga pala, may iba tayo Naniniwala ka bang may aswang? Nang marinig yun ni Ernesto ay nag-angat ito uli ng tingin. Magsasalita pa sana ngunit naunahan na ito ni Aling Lumeng. Taga-Sikohor kasi ang pamilya ko, kaya naniniwala ako. Maraming ganyan sa probinsya namin, anak. Alam mo ba karamihan sa kinakain nila? Mga sabungero. Oo. Pinariringgan mo ba ako? Aba hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Ang mga aswang sa amin, sa sabungan din tumataambay. Inaabangan nila kung kaninong manok yung matatalo.
Kinakain nila yung manok kapag malapit ng mamatay. Tapos, dinadamay na nila yung may-ari ng manok. Ganon. Wala kang alam na ganon, Ernesto? Kaya hindi ka talaga maniniwala. Kasi Nay, Napatigil sila sa pag-uusap na makarinig sila ng kakaibang tilaok. Sa dami ng manok ni Mang Ernesto, ang tilaok na yon ang hindi pangkaraniwan. Kaya alam niya na hindi yon pagmamay-ari ng kanyang tatay. Malaki ang boses ng tilaok ng manok na yon. Mababa rin ang tono. Dali-daling lumabas si Mang Ernesto ng bahay. Pagtingin nila sa bakuran, naroon ang itim na manok. Tila may isip na nakatingin sa kanila at tila naghihintay lang din na lumabas sila ng bahay. Noel, anak, tingnan mo. Ako na pinupuntahan ng manok na ito. Ibig sabihin, pinipili niya ako bilang amo niya. Kinuha ni Mang Ernesto ang manok at kinarga na parang sanggol. Anong sinasabi ng tatay mo? Nakita na kasi namin yung manok na yan kanina sa daan. Tapos ayan, bigla na lang nandito. May kaba sa tinig ni Noel. Hindi niya alam, pero palagay niya, panganib ang dala ng manok na yon. Alam niya kasi na baka puntahan sila ng aswang na nakita nila sa kagubatan. Ikaw naman, Ernesto. Kuha ka lang ng kuha ng manok. Baka mamaya meron nagmamay-ari dyan. Nakita mo namang walang tali, hindi ba? Wala rin balatandaan. Ibig sabihin, palaboy ang manok na ito. Nakakaawa naman kung hahayaan mo lang na malamigan sa labas, lalo na kapag gabi. Ay nako, tinuring na naman niyang anak ang manok na yan. Malakas ang kutob ko na ito na ang manok na magpapanalo sa akin. Perma ko ng pera, dali. Ilalaban ko ito mamayang hapon. Ay nako, bahala ka. Magsusugal ka na naman. Wala nang nagawa ang mag-inang Noel at Aling Luming nang umalis na naman ng bahay si Mang Ernesto. Napilitan itong hiramin ang pera ni Noel. Gusto rin kasi ni Noel na malaman kung talaga bang may kakaiba sa manok na yon, gaya ng sinabi ni Ernesto. Kaya 3:00 ng hapon, nasa sabungan na naman si Mang Ernesto. Palihim nga ring sumunod doon si Noel para masaksihan kung papaano lumaban ang itim na manok. Pagkakita pa lang ng mga tao sa dalang manok ni Mang Ernesto, naagaw agad nito ang pansin ng lahat. Humanga ang mga yon dahil sa kakaibang kulay ng manok. May nagsasabi pa nga na ang mga ganong klase ng manok daw ay mahihina. Mahina yan. Pinaliguan lang yan ng krudo na may pintura kaya ganyan ang kulay. Wala kang maluloko dito, Ernesto. Talunan ka talaga. Napansin ni Noel na tila napipikon na ang kanyang ama. Pero nanatili lang nakalmado ang matanda. Simulan na lang natin ang laban nang malaman natin kung sino ba talagang uuhing luhaan ngayong hapon. Nang magtalpa ka na, napanganga ang mga tao. Unang hampas pa lang ng manok ni Mang Ernesto, patay agad ang kalabang manok. Sirit ang dugo sa leeg, nangingisay at hindi na nakatayo. O ano? Sinong mahina? Ano? Laban pa! Sinong matapang dyan? Itataya ko lahat ng panalo ko. Hindi makapaniwala si Noel sa kanyang nakita. Halimaw pa sa halimaw ang manok na itim, ni hindi man lang yun nagalusang kahit na isa. May pumalag na isang sabungero sa hamon ni Mang Ernesto, pero katulad lang ng nangyari nung umpisa, napatay lang ng manok na itim ang manok ng kalaban. Ilang sabungero pa ang lumaban pero hindi man lang nanalo. Walang kasugat-sugat ang manok na hawak ni Mang Ernesto. Dahil doon, binansaga ng karamihan ng manok na yon bilang demonyong manok. Walang iya ka, Ernesto. Saan mo kinuha yung manok na yan? Kaloob sa akin ng Diyos. Ano? Naglakad na matanda nang wala nang pumalag sa kanya. Agad din namang nilapitan ni Noel ang kanyang ama na puno ang bag ng pera. Tay! Oh anak, nandiyan ka pala. Napanood mo ba yung laban, ha? Oo tay, napanood ko. Grabe, paano nangyari yun? Sinasabi ko naman sa iyo kakaiba ang manok na ito. Kakaiba sa lahat. Ito magpapayaman sa atin, anak. Tiningnan ni Noel ang manok.
Saka lamang niya napansin na kulay pula pala ang mata ng manok na yon. Bagay na nagdulot ng kaunting kaba kay Noel. Hindi niya yon magawang hawakan para kasing manunuka at tanging si Mang Ernesto lang ang kinikilalang amo. Masaya si Mang Ernesto nang makauwi sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, umuwi siyang puro panalo ang dala. Ganun pa man, malungkot naman si Aling Luming noong mga sandaling yon. Bagsak ang balikat at tila nalugi sa negosyo. O Lumeng, bakit ba ganyan ang mukha mo? Dapat masaya ka. Nanalo tayo. O ha? Eto, pera o. Bumili ka ng masasarap na pagkain. Aayusin ko lang yung magiging kulungan nitong manok na ito ha. Nagtungo si Mang Ernesto sa kulungan nito ng mga manok. Naiwan si Aling Luming at Noel sa lamesa. Nay, bakit malungkot kayo? May nangyari ba? Nandun kasi ako kanina sa sabungan. Oh, anong ginagawa niyo ron? Akala ko kasi talo na naman ng tatay mo eh. Kaya tinodo ko yung taya ko sa kalaban. Ayun, naubos ang pera ko. Napahilamos na lamang sa mukha si Noel. Hindi niya inakala na tumataya rin pala ang nanay niya. Ano po? Ang ibig niyong sabihin, kapag nagsasabong si tatay, nataya ka rin? Pero sa kalaban? Oo, para kapag talo ang tatay mo, mababawi lang natin ang pera. Kaso, iba ngayon eh. Halimaw yung manok niya. Ay pambihira ka naman nanay oh. Hindi mo sinabi. Huwag ka na mag-alala. Hihiritan ko na lang si tatay ng pera. Ibabalik ko sa iyo yung talo mo. Talaga? Masarap ang kinain nila nung kinagabihan na. Samantala, kalat naman sa kanilang lugar ang nangyari sa sabungan. Maraming tao ang humanga sa manok ni Mang Ernesto. Ang ilan sa mga yon ay nanghingi pa ng balato. Kung titingnan, kakaiba talaga ang manok na yon. Kung tumingin yon sa kalaban, ay parang may isip talaga. Hindi rin yun basta natilaok. O Noel, bago ka matulog mamaya ha, pakainin mo ulit itong si Diablo. Ano po? Diablo? Oo, Diablo ang pinangalan ko rito sa itim kong manok. O sige na, magiinom lang kami ni Paring Buwang sa kanila. Alam mo na, mayabang ang tatay mo ngayon, maraming pera, paldo. Hindi, biro lang ha. O eto, bigay mo sa nanay mo, palato ko yan sa kanya. Nagmamadaling umalis ang matandang si Ernesto habang pasipol-sipol. Napatingin naman si Noel sa itim na manok na may sariling kulungan. Sa lahat ng manok ng kanyang ama, parang ang itim na yon ang pinakamahalaga. Umupo si Noel at sinilip ang manok. Diablo pala. Ganda ng pangalan mo ah. Parang may koneksyon sa aswang. Pagkasabing yon ni Noel ay biglang lumingon ng manok sa kanya. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay nagalit sa kanya ang manok. Oo, huwag kang magalit. Ito naman oh, biro lang eh. Pasalamat ka nga eh, inampunin ka ni tatay eh. Kung hindi, baka kinain ka na ng aswang na yon. 3:00 ng madaling araw. Nagising si Noel dahil sa ingay ng kanyang narinig. Parang nagwawala ang mga manok. Pero nang bumangon siya ay nawala na ang mga ingay. Nagtataka ang binata at inisip niya nung una na baka pinapakain ng kanyang ama kaya maingay. Pero nasa gilid na nila si Mang Ernesto. Masarap ang tulog dahil nakainom. Hindi nakatiis si Noel. Lumabas siya ng bahay para tingnan ang kulungan ng mga manok. Binuksan niya rin ang ilaw sa labas. Sa pintuan pa lang ay natanaw niya na may nangyayaring hindi maganda. Nataranta na kagad si Noel. Nawala bigla ang kanyang antok. Tay! Tay! Nagmamadaling ginising ng binata ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang tatay. Ano ba? Visit kang bata ka, ano bang problema mo ha? Tay! May pumatay sa mga manok niyo! Namulagat ang mata ni Mang Ernesto. Ano ka mo? Si Diablo! Dali-daling tumayo ang matanda. Pinuntahan agad nila ang kulungan ng mga manok. At doon naabutan nilang lasug-lasug na ang mga manok. Bukas na nga ang katawan. Labas na ang mga laman loob.
Nang makita ni Mang Ernesto na naroon pa rin ang manok na si Diablo, ay para siyang nabunutan ng tinik. Ay, parang minasakir yung mga alaga mo ah. Diyos ko, sino naman ba gagawa niyan? Napakawalang puso. Ang mahalaga, buhay si Diablo. Dinampot ni Mang Ernesto ang natitirang manok na si Diablo. Napansin ni Noel na tila may kinakain ng manok. Nangilo si Noel nang makita na parang may nakasabit na bituka ng manok sa tuka ni Diablo. Ayos lang sa'yo na nalaga sa mga manok mo, Tay. Kayang-kaya ko naman bumili ng mga bagong manok eh. At saka, wala namang mga silbi mga yan. Etong si Diablo lang ang napapakinabangan ko. Ay, mabuti pa Noel. Kumuha ka ng tubig at lagayan ng mga patay na manok na yan. Napapailing na lamang si Noel noong mga sandaling yon. Kakaiba talaga ang pagmamahal ng kanyang ama dun sa manok na yon. Nilinis na mag-inang Luming at Noel ang mga dugo sa kulungan. Inilagay nila sa sako ang mga patay na manok. Parang walang pakialam si Mang Ernesto sa mga manok. Ni hindi na nga rin ito gustong alamin kung sino ang gumawa sa pagpatay. Pagsapit ng umaga, kahit anong lihim ni Aling Luming at Noel sa nangyari sa mga manok, sumisigaw pa rin ang katotohanan. Ang hinala ng iba ay may nagalit na sabungero kay Mang Ernesto. Dahilan para pagbalingan ang mga manok nito. Seryoso ka ba? Sinasabi mong ginagamit ng tatay mo yung itim na manok na nakita natin sa likod ng balete? Pre, pagmamayari ng aswang yun eh. Gulat na gulat si Doming at Milek nang malaman ang kwento ng kanilang kaibigan. At saka, sigurado ba kayo na tao ang pumatay sa mga manok ng tatay mo? Baka mamaya yan eh, aswang na yung gumawa nun ah. Ay, di ko rin talaga alam pre. Parang kakaiba nga rin yung manok. Malakas siya. Walang makatalo sa kanya eh. Tapos kung makatingin sa akin, para siyang nakakaintindi. Nako, mahirap yan pre. Baka mamaya inaaswang na pala kayo. Wala kayong kaalam-alam. Ayaw naman kasing maniwala sa akin ni tatay eh. Alam mo naman yung matatanda. Mga sarado ang utak. Hindi maganda yan pre. Ang mabuti pa, kunin mo yung manok ng tatay mo. Ipatingin natin sa albularyo para malaman natin kung talagang pagmamayari ng aswang yun. Paano ko nga magagawa yan eh? Laging hawak ni tatay yung manok. Di, mamayang gabi kapag tulog na yung lahat, hindi naman siguro sinasama ng tatay mo sa pagtulog yung manok niya. O sige, pero samahan niyo ako sa amin mamaya ah. Nakakatakot din talaga yung manok na yun eh. Brutal yun pre. Lasog-lasog yung mga nakakalaban niya. Ano, sama ka ba Milek? Tara! Sige, samahan ko na kayo. Medyo maayos naman na si mama eh. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang gabi. Umuwi si Mang Ernesto nang wala sa mood. Padabog niya pang ang inilagay ang manok sa loob ng kulungan. Nagtaka naman si Noel at Aling Luming. Mula kasi ng sunod-sunod na panalo, yun ang unang beses na umuwing nakasimangot ang lalaki. O tay, masama yata ang timpla niyo ah. Anong nangyari? Nilaklak ni Mang Ernesto ang isang baso ng tubig sa lamesa. Mga walang yang tao sa sabungan. Wala nang gustong lumaban sa akin eh. Mga takot matalo. Palibasa, mga walang kwenta yung mga manok nila. Wisit talaga oh. Paano ba namang may lalaban sa iyo? Yung manok mo para talagang demonyo. Aba, hindi man lang masugatan. Malamang matatakot na talaga sa iyo mga sabungero. Mas maganda pa, pumunta ka ng bayan. Nandun yung mga sabungero na matatapang, lalo na yung mga dayo galing sa Manila. Umupo si Mang Ernesto sabay ngiti. Ang galing mo dyan, Luming ah. Bakit hindi ko yun naisip? Tama nga mga sinabi mo. Sa bayan. Siyempre, bukas ka na lumakad. Anong oras na rin, no? Tahimik lamang si Noel ng mga sandaling yon. Pagkatapos nilang kumain, nauna nang nakatulog si Mang Ernesto. Habang si Aling Luming naman ay gising pa rin at nananahi. Anong oras ba tumatutulog si nanay? Kainis naman oh. Nakita na lamang ni Noel mula sa bintana ang kanyang dalawang kaibigan. Nataranta ang lalaki kaya pasimple siyang lumabas. Nilapitan niya ang mga yon at tinila papunta sa likod ng mga halamanan. Uy, baliw kayo.
gising pa si nanay oh. Ano naman? Kanya ba yung manok? Ang mahalaga, tulog ang tatay mo. Ano, tara, kunin na natin. Baka kasi makita tayo ni nanay magagalit din yun. Hindi yan. Tara na kasi, sayang ang oras oh. Baka mamaya, tulog na yung albularyo pagpunta natin dahil sa kabagalan mo. Sige. Basta, huwag kayong maingay ha. Pumasok na sila sa bakuran. Dahan-dahan nilang binuksan ang kulungan ng manok na si Diablo. Kinuha ni Milik ang manok. Pagkarga niya ay bigla na lamang siyang tinuka sa braso. Tulo kaagad ang dugo ni Milik. Nabitiwan niya ang manok, pero agad namang pinasok ni Doming yon sa loob ng sako. Gagi pre, ang hapdi. O ano, sabi ko sa inyo Aalis na sana sila nang biglang nasa likuran na pala nila si Aling Luming. Nagtataka at naguguluhan sa kanilang ginagawa. Noel, anong gagawin niyo sa alaga ng tatay mo, ha? Sandaling natamimi ang lahat. Hindi pa matatauhan si Noel kung hindi ito tatapikin ni Doming. Ha? Nay, pasensya ka na Ipapatingin lang namin si Diablo. Baka kasi may sakit Baka mamatay. Bawal pa naman ang Diablo sa langit. O tara na. Dali-daling lumabas ang magkakaibigang bit-bit ang sako kung saan naroon ang manok. Ay sira ulo kang bata ka. Hingal na hingal ang tatlo na makalayo na sila sa bahay nila Noel. Teka, bakit ba tayo natakbo? Hindi naman tayo hinahabol ni Tita Luming. Bakit? Kasi may rayuma? Uy, bibig mo milik Joke lang. Ay, napagod ako doon Saan ba tayo pupunta? Sa baryo namin, sumunod lang kayo. Mabilis ang paglakad na kanilang ginawa. Kailangan nilang magmadali dahil baka gisingin na ni Aling Luming si Mang Ernesto. Doming, ito ba talaga ang daan natin? Parang dito nagkukuta yung aswang Liblib na ito Mas malapit kasi ang daan dito kaysa sa kabila. Kalmaan mo lang yung sarili mo, no? Wala pa sila sa kalahati ng kanilang destinasyon nang biglang mapatigil si Doming sa paglalakad. Nagtaka naman ang dalawa kung bakit. Oh, anong problema? Nakatingin si Doming sa sako. Bumigat Anong bibigat Manok lang yung nasa loob niyan. Sakalin ko pa yung manok na yan Sakit ng tuka ang mga pre bumigat nga. Bigat Binitiwan ni Doming ang sako nang maramdaman na may kakaibang paggalaw ang naroon. Lumayo ang tatlo sa sako. Kita ng mga mata nila kung papaanong mawasak ang sako. Mula roon ay lumabas ang isang lalaki na walang damit. Pagtutok nila ng flashlight, nakita nila ang pangit na mukha ng lalaki. Sumulpot din ang balapad at malalaking pakpak nito. Noel! Pre! Yung manok mismo ang aswang! Naku, takbo! Aalis na sana si Milik pero hinila siya pabalik ni Doming. Walang tatakbo! Hindi tayo magpapakita ng takot! Nakatayo lang ang lalaking aswang. Tila ba naghihintay lang din yon ng gagawin ng tatlo. Anong gagawin natin dito? Makikipagtitigan dyan? Baka mamaya malapa pa tayo niyan. Huwag kayong maingay. Makikiramdam tayo. Makikiramdam ang putik. Pasimpleng may kinuha si Doming na kulay gintong punyal sa kanyang maliit na bag. Nang mapansin nilang naglalakad na palapit ang aswang, inilabas ni Doming ang punyal. Uy, anong gagawin mo? Subukan mo lumapit. Patay ka, malamang ka. Andoks, inihaw ang labas mo. Napatigil ang aswang nang makita ang punyal. Sa halip na atakihin sila nito, ay lumipad na lamang ang aswang paalis. Tila nabunutan ng tinik ang magkakaibigan sa mga pagkakataon na yon. Bago pa makabalik ang aswang, hindi na sila nagsayang ng oras. Nilisan na rin nila ang lugar na yon. Paano ko ipapaliwanag kay tatay? Lintik yan. Maniniwala kaya sa akin yun? Kapag bumalik sa inyo yung manok, sabuyan mo ng asin. Ipakita mo sa tatay mo para maniwala. Mabuti pa, umuwi na muna tayo. Delikado tayo sa labas O sige na, umuwi na muna tayo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay tatay. Kabado ang lalaking si Noel habang naglalakad. Pinapraktis na niya
kung ano ang mga salita na gagamitin niya para maniwala ang ama. Pagdating niya sa kanila, sa bakuran pa lang ay inabutan na niya ang mag-asawang Luming at Ernesto. Nang mapansin siya ng ama, nagmamadali itong lumapit sa kanya at tinawakan siya sa kwelyo. Anong ginawa mo sa manok kong si Diablo, ha? Nasaan ang manok ko? Saan mo dinala? Galit na galit ang mukha ng matandang lalaki. Maigpit ang pagkakahawak nito sa kwelyo ng binata. Napadikit na nga rin sila sa bakuran. Tay, sandali lang, magpapaliwanag ako. Sumagot ka! Nasaan ang manok ko? Nasaan? Anong ginawa mo kay Diablo? Sa inis na matandang si Ernesto ay nagawa na niyang sapaking si Noel. Tumigil lang yun nang gumitna na si Aling Luming. Ernesto naman, huwag mo naman saktan ang anak natin. Manok lang yun eh. Anong manok lang? Mas may silbi pa nga sa kanya yung manok na yun eh. Bahagyang nasaktan si Noel sa sinabi ng kanyang ama. Pakiramdam ni Noel noong mga sandaling yon ay wala siyang kwentang anak. Grabe naman kayo makapagsalita. Bakit? Kayo ba? Naging epektibong ama rin ba kayo sa akin? Aba, sumasagot ka ha? Sabi mo kanina sumagot ako. Padabog na inalis ni Mang Ernesto ang kamay ng asawa sa kanyang damit. Lumapit ulit ito kay Noel at nagbanta. Kapag hindi mo binalik si Diablo, malalagot ka sa akin. Makakalimutan kong anak kita. Sana nga wag na makabalik. Wala kang alam kung anong klaseng nilalang ang manok na yon. Wala ka ba talagang utak? Malamang manok yon. Pinagsasabi mong klase ng nilalang. Bakit? Sigurado ba kayong manok yon? Ano bang tingin mo? Elepante? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Pinag-aral ka, puro katangahan yung natutunan mo. Aswang si Diablo. Aswang ang manok na yun, Tay. Ilang segundong hindi nakapagsalita ang mag-asawa. Nagkakatinginan ito sa isa't isa na tila ba naguguluhan sa sinabi ng kanilang anak. Dadalhin sana namin siya sa albularyo para ipatingin. Pero nung nasa daan pa lang kami, naging aswang na siya. Yung manok na nilagay namin sa sako, naging tao. Lalaki siya, Tay, na may pakpak. Luming, ilayo mo nga sa akin tong anak mo. Nababaliw na yata eh. Kapag ako hindi nakapagpigil, sasapakin ko ulit yan. Anak, ano bang sinasabi mo? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang ang manok at wag mo nang palalain ang sitwasyon. Pero Nay, totoo sinasabi ko. Aswang yung manok na yun. Kaya nga sobrang lakas niya sa sabungan eh. Kasi hindi naman siya pangkaraniwang manok. Tama na! Dumapo na naman ang kamao ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Sa pagkakataon na yon, ay mas malakas na ang pagkakasuntok ni Mang Ernesto. Tumba si Noel. Napahawak pa siya sa bakura nang subukan niya ulit tumayo. Wala sa lahi natin ng baliw. Kaya tumigil ka na sa kahimbangan mo ha. Kasi kung hindi, dadalhin kita sa mental hospital. Sumenyas na si Aling Luming kay Noel. Hindi na rin nagsalita pa ang binata. Masama ang loob nito na umalis. Wisit. Sinasabi ko na nga ba hindi maniniwala yung mga yun eh. Walang ibang pwedeng puntahan si Noel noon kundi kina Doming lamang. Ayaw niya rin namang makaabala kay Mikel dahil kagagaling lang ng ina nito. Doming! Doming! Si Noel to! Gising ka pa ba? Agad nang bumukas ang pinto. Oh, bakit? May nangyari ba? Pre, hindi nga naniwala sila tatay. Sinapakan ni Mang Ernesto. Bakit? Halata ba? Hindi naman halata no? Kahit nadugo labi ko. Tatanong pa to. Oh, wag kang iiyak. Pre, puntahan natin yung sinasabi mong albularyo. Nag-aalala ko para kina nanay at tatay. Baka mamaya bumalik yung manok doon. Langya, matutulog na sana ako eh. Teka, dadalhin lang ako. 5 minutong naghintay si Noel sa labas. Nabigla siya nang makita ang mga dala ng kanyang kaibigan. Lintik. Ano yan? Maglalayas ka ba? Mga gamit to, pre. Baka makasalubong natin yung aswang kaya hiniram ko na ito kay Tiyo. Pambihira ka. O sige na. Malamig na ang gabi nang lumabas ang dalawa. Nasa 20 minutos lamang ang kanilang nilakad at nakarating na rin sila sa sinasabing bahay ng albularyo. Sa bakuran pa lamang
Inabutan na nila ang isang matandang lalaki na nakatungo sa lamesa. May alak sa harapan nito, kaya alam ng dalawa na nalasing ang matanda. Pre, yan ba yun? Malas pre, lasing eh. Pero subukan natin makausap pa rin. Nilapitan ng dalawang matanda. Pasimpleng kinalabit ni Doming ang matanda. Mang Ongpin, naririnig niyo po ba ako? May gusto pong magpatulong sa inyo. Pre, hindi na yata yan magigising eh. Tinan mo nga kung may pulso pa. Nagulat ang dalawa nang biglang magangat ng ulo matandang lalaki. Ano bang kailangan ng mga anak ng pating kayo, ha? Napatras ng bagya ang magkaibigan. Napahawak pa si Noel sa dibdib niya sa sobrang gulat. Mang Ongpin, gising po pala kayo. Akala namin tulog kayo. Hindi ako tulog. Nakakayuko lang ako. Inaamoy ko yung lamesa. Ano bang kailangan nyo, ha? Alanganing oras na nandito ba kayo? Sino ba sa inyo ang magpapatuli, ha? Wala pong magpapatuli. Ito po kasing kaibigan ko may problema eh. Ako rin may problema. Pero hindi ko kayo pinuntahan sa bahay nyo. Alam niyo ba kung anong problema ko, ha? Pinagpalit ako ng babae yon sa mas bata. Pero ang problema niyo? Nang makabuelo na si Doming ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Ito kaibigan ko kasi, yung tatay niya, may inaalagaan na manok. Yung manok po, aswang pala. Nagbago ang itsura ng reaksyon ng matanda. Bumakas sa mukha nito ang tila pagkabahala. Tumayo ang matanda at tumampas ng malakas sa lamesa. Isang aswang na nag-anyang manok? Ay, sabihin nyo nga sa akin, yung ba kulay itim na manok? Opo, kulay itim po. Ay, siya nga. Teka. Kilala niyo po ba yung aswang na yon? Siya ang aswang na nabanggit sa akin ng kapwa ko albularyo sa kabilang probinsya. Ibig sabihin, taga-kabilang probinsya pala yung aswang na yon? Pumunta siya rito dahil muntika na siyang mahuli ng mga tao doon. Ang aswang na yon marami ng biniktima. At ang mga binibiktima niya ay ang siya rin mismong naging amo niya. Kung ganun po nasa peligro po yung tatay ko? Mismo! Kung siya na ang kinikilalang amo, malamang sa malamang papatayin niya rin ang tatay mo. Paano namin malalaman kung kailan niya gagawin yun? At 30 ng madaling araw. Ha? Anong at 30 ng madaling araw? Tuwing at 30 ng buwan ng petsa kung kailan niya bibiktimahin ang kanyang amo. Madaling araw, walang eksaktong oras. Ganon na ganon ang pagkakasabi sa akin ng kakilala kong albularyo. Otomatikong nagtayuan ang balahibo ni Noel nung marinig niya yon. Kahit na sinapak siya ng kanyang ama, hindi niya pa rin gugustuhin mapahamak yon. Doming, nasa peligro ang buhay ni tatay. Kailangan ko siyang masabi. Sandali nga. May sinasabi na ba akong gagawin? Doming, ano ba itong kaibigan mo? Medyo iritado na ang albularyo kay Noel. Kaya naman hinila ni Doming pabalik ang kanyang kaibigan. Uy, umayos ka. Mainitin ang ulo niyan. Huminga ng malalim ang lasing na albularyo. Sa pagkakataong yon, kumalma at sumiryoso na si Mang Ongpin. Sa totoo lang hindi ako natulong ng libre. Pero dahil wanted ang aswang na yan sa kabilang probinsya, sasamahan ko kayo. Ang kailangan nyo lang gawin ay makinig sa akin. Seryoso ba? Magdadaldalan pa tayo rito kahit malapit ng mag-alas 12? Wala ba tayong gagawin? Tuluyan ng nainis ang albularyo. Kinuha nito ang tsinelas at isinampal kay Noel. Napahawak na lamang si Noel sa mukha niya at nanlalaki ang mga mata. Hindi to makapaniwala sa ginawa ng matanda. Napagtanto niya na mas masakit pa pala yun sa sampal ng kanyang ina. Nanahimik ang binatang si Noel dahil sa ginawa ng albularyo. Nagsimula nang magpaliwanag ang albularyo kung ano ang mga dapat nilang gawin para mahuli ang manok. Sa puntong yon ay nakikinig na ng maayos si Noel. Makalipas lang ang halos 10 minuto
ay natapos na rin si Mang Umpin. Tinandaan nila ang una nilang gagawin at yon ay ang magsaboy ng dugo ng manok sa kanilang bakuran. Bago umuwi, pinadala ni Mang Umpin ang dugo ng manok sa kanila. Binigyan din sila ng bote na may lamang tubig na pangontra sa aswang. Mauna na kayo roon. Dadasalan ko lang ang sibat. Susunod ako bandang 12:00. Marami pong salamat. Sige ho, mauna na kami. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Hawak-hawak ni Noel ang bote na may lamang tubig na kulay berde. Tara, bilisan natin. Uminaw ka lang kasi. Kaya ka nasasampal ng tsinelas eh. Binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Di kalaunan ay nakarating na rin sila sa bahay nila Noel. Hindi na muna sila lumapit. Nakiramdam muna si Noel kung gising pa ba ang kanyang mga magulang. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala sa kulungan ng itim na manok na si Diablo. Pasimple siyang sumilip sa loob. Tulog na rin ang kanyang ama at ina. Kung gusto mo, magbantay lang tayo dito hanggang sa mag-umaga. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang naman sa akin. Gusto ko rin namang makahuli ng aswang eh. Pero saan tayo po pwesto? Halika, meron akong alam. Kinuha nilang dalawa ang nakatambak na lumang papag sa likod ng bahay. Inilatag nila yon sa gilid ng bahay. Tumambay sila roon habang naghihintay sa muling paglitaw ng aswang. Habang tumatagal ay nakakaramdam na rin ng antok ang dalawa. Hanggang sa hindi na nga nila namalayan na nakatulog na sila sa papag. Hindi na nila alintana ang mga lamok na pumapapak sa kanila sa magdamag. Nagising sila dahil sa tinig ni Mang Ernesto na tila ba ang saya-saya. Sakalang naging malinaw kay Noel ang dahilan nang marinig na niya ang pangalang Diablo. Ha! Akala ko talaga iiwan mo na ako eh. Pasensya ka na sa anak kong siraulo ha. Pre, bumalik na yung manok. Nagmamadaling tumayo si Noel at tinungo ang kanilang bahay. Nanlaki ang mata ng mag-asawa nang lumitaw ang binata. Nawala agad ang ngiti ni Mang Ernesto. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa sa pamamahay ko. Sinanyisa na siya ng kanyang ina na wag na lamang magsasalita. Pero hindi nagpapigil ang binata. Tay, bitiwan niyo yan. Sinasabi ko sa inyo, aswang yan eh. Hawak-hawak ni Mang Ernesto ang manok na itim na parabang hindi niya ito hahayaang masaktan. Ang kulit mo talaga no. Kapag ako napuno na sa kabaliwan mo, palalayasin na kita sa bahay na ito. Maniwala kayo sa akin, Tay. Aswang yan. Galing kami sa albularyo kagabi. Ang sabi niya, mula pa sa kabilang probinsya ang aswang na yan. At papatayin niya ng kahit na sinong maging amo niya. Maniwala kayo. Magpapalit niya ng anyo mamaya. Anak, tama na. Lalo lang kayo makakagulo ng tatay mo. Hindi pa kayo naniniwala sa aswang, Nay? Ang aswang ay nasa isip lang ng tao. Mawalang galang na ho, pero totoo po talaga yung aswang. Sa katunayan nakaranas na po ako ng aswang nung bata pa ako. Ilang beses na po, sa gubat. Ay, ito ba yung kasama mong magnakaw ng manok ko? Ikaw, sino bang tatay mo? Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal? Walang kasalanan si Doming dito, Tay. Kung tutusin, magpasalamat kayo sa kanya kasi siya ay nakatuklas ng lahat. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay ninyo. Huwag niyo akong mamulto-multo kapag kayo namatay Huwag niyo akong sisihin. Ginawa ko na makakaya ko para paalalahanan kayo. Basta, sinasabi ko sa inyo, aswang ang manok na yan. Tara na, pre. Lumabas na ang dalawa. Habang naglalakad patungo sa bahay nila Doming, maraming sabongero ang nagkakagulo sa isang bakuran. Nung una, inakala nila na may nagaganap lang na sabong doon. Pero nang makalapit na sila, nakita nila ang mga kulungan ng manok. Maraming dugo at may mga natirang parte ng katawan ng manok na nilasog-lasog. Totoo ba? Aswang ang dumali sa mga yan, paring Opyong. Kitang-kita ng dalawa kong mata, mga pre. Aswang ang pumatay niya sa mga panabong ko. Isang lalaki na may nakatiklop na pakpak. Tapos kulay itim siya. Walang habas siya kinain isa-isa yung mga manok ko. Aswang yun! Nakatingin na ng magkaibigan sa kanilang narinig.
mas lalo silang nabahala para kay Mang Ernesto. Alam nila pareho na ang may gawa ng pagpatay sa mga manok, walang iba kundi ang aswang din na nagpapanggap lang na manok din. Siguro ang gawin natin, umuwi ka sa bahay ninyo. Hayaan mo na lang muna ang tatay mo. Pero obserbahan mo yung manok. Oo, mas maganda ngang nababantayan ko yung manok. Kukuha ko ng pagkakataon para sabuyin siya nitong dala ko. Pero pre, sabi ni Mang Umpin, madaling araw daw atakin ng aswang yung tatay mo. Pero hindi naman nangyari. Ano pa bang aasahan mo? Hindi nga siya sumunod sa atin eh. Legit naman yung pre. Kaso, lasinggero lang talaga. Kaya mo na, ang malaga, walang nangyari kay tatay. O sige na pre, magpahinga ka na muna. Ako na munang bahala sa bahay. Maraming salamat ha. Tinapik ni Doming ang binata at umalis na rin ito. Napangiti na lang si Noel habang pinagmamasdan ang kaibigan na papalayo. Umuwi na lamang si Noel sa kanilang bahay. Naroon pa ang kanyang ama at ina. Dumiretso kagad sa papag si Noel, habang ang kanyang ama naman ay hindi mabitiwan ng manok. Ang angas mo. Uuwi ka rin naman pala sa pamamahay ko. Ano, dalhin na ba kita sa mental? Hindi na lamang pinatulan ni Noel yon. Nanatili lang siya sa papag at pinakinggan na lamang ang usapan ng kanyang mga magulang. O ano, hindi ka ba pupunta ng bayan ngayon? Akala ko ba magsasabong ka ron? Hindi. Ang sabi ni paring Obeng sarado daw ang sabungan ngayon. Abay, bakit naman sarado? Sa pagkakaalam ko palagi naman bukas yun. Paano kasi? Yung mga alaga ni paring Opyong namatay rin. Pinagkakalat nila na aswang ang gumawa nun. Aswang? Di ba aswang din ang sinasabi ng anak mo? Baka kamo yan din ang nagkakalat kaya naniniwala ang mga tao. Sira ulo yung anak mo Dahil sa kanya, wala tuloy akong kita ngayon. Aswang-aswang, katarantaduhan. Pangiti-ngiti lang ng palihim ang binatang si Noel. Makalipas ang ilang oras, makulimlim na ang ulap. Bukod sa sasapit na ang gabi, nagbabadyaring bumuhos ang malakas na ulan. Nasa bahay lang si Noel pero wala siyang pagkakataon na malapitan ng manok. Hindi inalis ni Mang Ernesto ang aswang na manok sa tabi nito. Pasilip-silip lang si Noel sa bintana. Kainis, kulang na lang asawahin niya yung manok na yun Aswang naman yun. Hawak-hawak lang na matanda ang manok hanggang sa gumabi na. Dakong 9:00 na nang makita ni Noel na lumabas ng bahay ang kanyang ama. Kinuha niya ang bote na may laman na pangontra at palihim niyang sinundan si Mang Ernesto. Alam niya na sa sabungan ng tungo na matanda. Narinig kasi niya na may lihim na sabungan sa kabilang barangay. Maingat na sumunod ang binata. Hindi pa sila gaanong nakakalayo ay napansin ni Noel na napatigil ang kanyang ama. Nagtataka siya kung anong nangyari. Kinabahan si Noel nang makitang binitiwan na ng matanda ang manok na itim. Bakit mo ako tinuka? Tingnan mo, dumugo ang braso ko Wala kang utang na loob Diablo! Ay, mas baliw na yata to si tatay sa akin Kailan ba tumanaw ng utang na loob ang Diablo? Hindi na nagdalawang isip pa si Noel. Nilapitan niya kagad ang kanyang ama bago pa nito kunin ulit ang manok. Aba, anong ginagawa mo rito, siraulo ka? Nandito ako para sabihin sa inyo na nasa panganib ang buhay nyo. Yang manok na yan, makikita mo kung anong tunay na kulay niyan. Sabog ka ba? Tunay na kulay? Itim nga ang kulay Bulag ka siguro ha? Walang sinayang na pagkakataon si Noel. Binuksan niya ang daladalang bot at isinaboy sa manok ang laman na tubig. Nang tamaan ng manok ay nagtatatalon yon at naglalabas ng kakaibang tunog. Ano ginawa mo? Bakit sumasayaw ang manok ko? Walang iya ka talaga. Ayaw man ni Noel, sinampal na lang niya ang kanyang ama para manahimik at kumalma. Natutunan ko yan sa albularyo. Napahawak na lamang sa pisngi si Mang Ernesto. Pero biglang nagpalit ng anyo ang manok. Parang aatakin sa pusong matanda nang makitang naging tao ang manok. Nilabas nito ang malapad na pakpak. Ano? Sabi ko naman sa inyo aswang yan Ano?
Bahala ka na dyan, Tay. Magpakain ka na dyan. Gago! Huwag mo ako iwan, oy! Maigpit ang kapit ni Mang Ernesto sa kanyang anak. Nanginginig ito at takot na takot. Eh di sabay na lang tayong magpakain. Hindi ko rin alam kung paano labanan yan eh. Abay, sira ulo ka talagang bata ka! Pumagaspas ng pakpak ang aswang. Nanganda na yung para atakin sila nang biglang dumating si Doming at Melek. Kasama na nito ang albularyong si Mang Umpin. Paglingon pa lang ng aswang sa kanila, nagbitaw agad ng palaso ang albularyo. Kahit hindi ganon kaliwanag ay tinamaan ni Mang Umpin sa ulo ang aswang. Dahilan para bumagsak itong muli sa baba. Gumagalaw-galaw pa ang aswang nang lapitan nila yon. Kalmado at presko lang ang albularyo habang may dalang bote ng alak. Binutukan nito bigla si Mang Ernesto. Aray, bakit mo ko binatukan? Sino bang hampas lupang ito? Matuto kang makinig sa anak mo, Kutong Lupa! Maraming salamat po sa pagdating ninyo. Kung di dahil sa inyo baka wala na si tatay. Bakit ako lang? Malamang iiwan kita. Tama na yan. Ang malaga, natugis na itong aswang. Ano po bang gagawin natin sa aswang na yan? Hihintayin siyang mag-anyong manok ulit. Tapos ililitsyon ko siya at ipapakain ko sa alaga kong ahas. Hindi na lang namin kinontra ang kagustuhan ni Mang Umpin dahil baka magalit na naman. Ilang minuto lang din, naging manok na ulit ang aswang. Inilagay yon ni Mang Umpin sa sako. Nauna na siyang umalis na parang wala lang nangyari. Noel, anak. Pasensya na kung hindi ako nakinig sa'yo. Masyado kasi akong nasilaw sa pera na galing sa sabong. Ayos lang ho yan, Tay. Pero para maging patas na tayo, pwede pasuntok din sa muka? Nagkatinginan silang lahat at maging si Mang Ernesto ay nagulat din. Biro lang. Ang mahalaga naman sa akin wala nang aswang at hindi ka napahamak. Tsaka sana, Tay, mapagtanto mo na mas mahalaga pa rin ang pamilya sa kahit na anong bagay. Tumangutango na lamang ang matandang si Ernesto. Mula nang mangyari ang lahat ng iyon, natuto na ang matanda sa lahat ng kanyang pagkakamali. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya pinapansin ang mga nagyayaya ng sabong. Bagay na labis namang ikinatuwa ni Noel. Wala nang nagparamdam muli na aswang sa kanilang baryo. Hindi na rin nagsasabong si Mang Ernesto. Ang kaso nga lang, si Aling Luming naman ang nagpatuloy ng naudlot na pagsasabong ng asawa. Wakas.